Natuklasan nga ni Bugs ang matagal na lihim nitong si Moira na siya ang dahilan kung bakit nahulog ito sa hagdan dahil itinulak niya ito maging ang sekreto na ito nga si Zoe ay hindi tunay na anak at si Annalyn lang ang nag-iisang tanyag. Naman nasilaw siya sa kayamanan nito at nais niya na ibigay ang cellphone sa oras na may kapalit na itong pera sa halagang 1 million. Dito nga, nung akma na lalapit nga itong si Annalyn at si Josa para kukunin sana ang cellphone, agad niya itong tinakbuhan dahil alam niya kasi na mas malaki ang makukuha niya kung si Moira nga ang kanyang makakausap. Naman ikinagulat ng malaki ni Josa kung bakit nagawang tumakbo nga ni Bugs. Samantala, dito nga niya naisip na puntahan nga ang kanyang pinsan dahil maaring makakatulong nga ito at pwede nila mapagtanungan kung ano ang rason kung bakit ito bigla na lamang tumakbo. Dito na nga isinalaysay ng kanyang pinsan na meron itong napanood na video kung saan nagsasalita ang may-ari at maaari daw magagamit bilang ebidensya. Naman lalong nagtaka itong si Doc RJ at hindi rin niya maalala na meron siyang ginawang video. Kaya naman gustong-gusto niya malaman dahil sa tingin niya makakatulong yun sa kanyang mga nawalang alaala at handa daw siyang magbayad kahit gaano man ito kalaki. Samantala, ikinagulat nga ni Moira ang biglaang pagtawag ni Bugs sa kanya. Hindi niya ito kilala kaya naman nagtaka siya kung paano nito na-contact at paano niya nalaman ang kanyang pangalan at ang tungkol sa Apex. Dito na nga isinalaysay ni Bugs na meron siyang hawak na ebidensya at hawak niya ngayon ang cellphone ng kanyang asawa kung saan naglalaman ng matibay na ebidensya na pwedeng makapagpatalsik sa kanya sa Apex. At pwede nga siyang makulong sa oras nga na makarating yun kay Doc RJ. Sabi ni Zoe na huwag pansinin at huwag papatulan nga yun. Baka scammer lang yun at ginagamit lang ang pangalan niya. Subalit, hindi mapakali si Moira dahil walang ibang nakakaalam sa kanyang sekreto tungkol sa anak niyang si Zoe at sa tunay na tanyag na si Annalyn. Yun ang lihim na matagal niyang pinakaiingatan. Kaya naman agad niyang ipinapaasikaso sa kanyang sekretary ang 1 milyon para nga sa naturang pagkikita nila ni Bugs. Subalit naabutan siya ni Dr. Tanyag na kausap ang sekretary niya at dito'y nagtaka siya at tinanong kung para saan gagamitin ang 1 milyon. Ngunit agad ngang magpapalusot itong si Moira dito kay Dr. RJ. Subalit hindi ito naniniwala sa alibay ni Moira. Alam ni Doc RJ na may pinaplano siya at maaari ngang kikitain niya itong si Bugs para makuha nga ang naturang cellphone. Kaya may naiisip na siya na paraan. Kailangan nga maunahan nila si Moira bago pa man mapunta sa kanya ang mga cellphone dahil matindi ang kanyang hinala na may malaking sekreto at ebidensya na makukuha tungkol doon. Samantala, pinangako ni Josa dito nga kay Annalyn na hindi sila titigil hanggat hindi maibabalik ang cellphone sa kanya. Hindi nila titigilan nga itong si Bugs. Kaya naman, nung mga sumunod na araw, tinawagan nila ito ulit. Dito nga'y kanyang nakausap. Sinabi nila dito kay Bugs na kailangan nila ang cellphone dahil maaring makakatulong ngayon kay Annalyn at handa daw silang magbigay ng malaking halaga para lamang mabalik sa kanila. Ito na nga'y pumayag itong si Bugs, subalit tinaasan nga niya ang presyo na inoffer niya kay Moira. Dito sa kanila, ginawa niyang 1.5 million. Dito na nga'y pinatos na nga ni Lynette at sinabing maghahanap siya ng paraan, wag lang daw ibigay sa iba ang naturang cellphone. At handa namang tumulong nga itong si Dr. RJ para sa kailangan na pera. So yun guys, pakaabangan natin kung mababalik ba talaga ang cellphone dito nga kay Annalyn or mapupunta na naman ito kay Moira. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless.